Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. kag Negros Occidental, Lain-lain na probinsya, lain-lain na istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang balon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katulan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Domingo. August 24, 2025. Do kadasig lang sa mga inadlaw. Good morning, partner. Yes, good morning partner. Sakto ina no, do kasano lang. Sa nagakanta pa kita no sang Christmas subong partner no. Pila na lang kaadlaw kang mag-uumpisa naman ang Burmas subong nga tuig 2025. But before that mga abya na mag-uupna na kita na diri no sa programa sa Radyo Pilipinas Iloilo Tubtublas Jazz 55 subong nga aga. Kag sa kinaandan kami ang inyong mga kaupod, Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante, kag niang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mga kaabyanan, as mentioned, no, do kadasig sa inadlaw, lapit na lang kag magatakop na naman no ang bulan sang Agosto, ang ginakabig nga buwan ng wikang pambansa. Ako mahamba ka partner nga tigkiriwi. Oo, isa pa gid na. Yes. No, do damo lang gid yaban sa gang August. Anyway, aside sa buwan ng wika, no, kagiban pa nga mga celebration nato no for the month of August sa probinsya sang Antique na mention naton last week no nga ginasaulog ang Dulungan month no kada tuig kada bulan sang Agosto, and na mention sa previous episodes sang ang rehiyon karon mga kaabyanan nga mahiwaton no nga dulungan count bilang kabahin sang Dulungan month celebration sa entire province of Antique. Gani naghiwat na sila no mga kaabyanan sa dulungan count, and hibaluon naton later kung kamusta ang nangin pag-isip partner sa mga pispis nga dulungan sa mga kabukiran no sa 12 ka kabanwahanan sa probinsya sang Antique. Kamustahon naton ang nangin experience no sa field samtang ginaisip no or ginalantaw ang sighting sa dulungan sa mga kabukiran sa probinsya sang Antique. Di baluon naton pila ayhan partner? Yes, ang naisip nga mga numero sang dulungan sa ginhiwat nga dulungan count 2025. I-compare na naton no sa 2024 data. Ibaluon naton kung may ara sang increase or decrease sa number of dulungan sightings no sa ginhiwat nga dulungan count. Anyway mga kaabyanan, we're very happy no kay pag-aupdan kita later sang officer in charge sa Conservation Research Department sa Haribon Foundation, si Sir Josiah David Kimpo. Baluon naton sa iya mga kabyanan, ano ba lang mga challenges no sa nga na-encounter sa paghiwat sa Dulungan Count 2025 kag nga abala naga-partner gid
ang Haribon Foundation sa PGNRO, no, kung sa Antique Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Hindi pwede man yan nga hindi lang, di ba, Yes. partner? Pero ano ba lang kausa, ano ba lang initiatives, no, efforts ng Haribon Foundation, ibaluon man na natin later mga kaabyanan with Sir David Kimpo. And kaina partner no gina-mention mo no subong ang dulungan month naton mga ben hindi man magpaulihi subong nga August no is our breastfeeding month. Wow! Lakit na partner ang history month nato no. And Yes. speaking of dulungan partner pwede na ila makita diri no sa aton nga National Museum of the Philippines Iloilo or Western Visayas. Wow! So kung may mga ano ka mo curious ka mo no pwede gid about sa dulungan, pwede gid makapalapit no sa aton nga NMP Western Visayas. Diri no nahamtang sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero mga abyano, aside sa sini nga mga celebration naton, subong no nga bulan ginhiwat man ang kick-off upon ang selebrasyon naton partner no sa 31st anniversary sang aton nga Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA nga nagahatag no sa nga TechVoc naton partner no nga education sa aton man nga mga kauturan na tuhay nga mga training courses nga sarang ma-avail for free. So last week mga abyano nalabod nato ng aton nga Assistant Regional Director sang TESDA Region 6 si Ma'am Esther Babalo natuhoy diri no sa selebrasyon sang aton man nga TESDA para sa ilang nga anibersaryo. Ug pamangkot nato no ano bala ang pila sa mga balantayan nga mga activities. And for those nga luyag mag-avail no sa mga training courses sang aton nga TESDA diin ka mo pwede kapalapit. So isa-isa ho naton ina mga biyan later on kaupod si Ma'am Esther Babalo. Kag mi ara mga biyan no, nga another program no nga i-launch no diri sa aton sa Western Visayas ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o kon PCRP kung sa diino ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 naghiwat recently no sang orientation sa mga local government unit naton. Pulo ini sila ka local government unit nga identified bilang pilot areas sang aton nga panahon ng pagkilos PCRP. Ini mga abeno nagatuyo no nga himuon nga mangin resilience partner no ang aton nga resilient no ang aton nga community. So ibaloon nato no ano bala ang mga projects nga ipatuman, paano inigin tumod ang pulo nato no ka local government unit. Kag ano kalawig ini no ang implementation sang aton nga proyekto before naton makita ang epekto. So ini mga beno patpaton na later on sang aton nga Promotive Services Division Officer in Charge o kon OIC Chief gikan sa DSWD-6 si Ma'am Judith Barreto. Manami ini partner no kay kinahanglan naton sa aton nga community mangina kumbaga no anuman ang magkalatabo dira no nga disaster no o kon kalamidad resilient ang aton no nga community. So, Yes, especially subong no partner di na nato mapaktan no kung saan o nagalabay ini mga bagyo, Yes. mga kalamidad no ang even ang habagat partner dako man ng epekto no sa mga communities naton especially diri sa Western Visayas. yes, and speaking partner of sinino nga Southwest Monsoon kung sang aton no nga habagat later on partner no ay patpatuntaman kung pila bala no ang naapektuhan sa Southwest Monsoon no diri sa aton sa Negros Occidental kag sa Western Visayas kiti may ara kita partner nga mga kauturan dito no sa Negros Occidental nga naapektuhan no sang pag-ulan-ulan. So hibaluon nato no kamustahon naton kung bala may nakapabilin pa no sa aton nga evacuation center kag pila ang assistance nga nahatag na sang aton nga DSWD. Meanwhile, mga kaabyanan, subong adlaw sang Domingo, as we speak partner, no, Yes. may event diri sa Iloilo Sports Complex. Bangod subong nga adlaw mga kaabyanan, hiwaton ining Liga Day 2025 no August 24 and ginabanta yara sa
masobra 13,000 ka barangay officials ang ginalauman no nga magatambong sa Liga Day 2025 dira sa Iloilo Sports Complex. And suno no kay Liga ng mga barangay Province of Iloilo President si Amalia Victoria de Buque, madamo sa mga aktibidad mga kaabyanan nga hiwato no kag pwede pasakupan sa mga barangay officials gikan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Antique. So this is like a reunion partner sa Pagtilingog pagtililingog sa mga barangay officials. Imagine no doon kita mo ng mga clan mga reunion sa December. clan, di ba? Yes. Doon mo man na, no, kaya syempre, makirita ay sila dito, no, sa mga kasubong nila, nga mga barangay officials sa Iloilo Sports Complex. Kag, basi magasambuwa sila, no, sa mga nagkalain-lain nga mga events. Syempre, do ka exciting, no, sa aton yung mga barangay officials nga ma-engage man sila into sports or different activities. Do kumbaga time out anay no sa pag hilmo sa mga programa, proyekto sa inyo kabarangayan. Liga Day naman kita ya subong nga adlaw. Yes, do pagyas ina partners ang intramurals bala nato no sa eskwelahan nga nagatingog kag ini partner no mangin venue man sa ato no nga mga barangay officials ngati maga-share sila no sa ilang knowledge no ano ang best practices naton sa kada barangay kag syempre makakamustahan ay kamusta na ang sitwasyon sa barangay niyo and then may sharing of ideas kag knowledge no so manami gid indikit hindi sa tanan nga tion partner nagatingog ini ang ato nga mga barangay officials. So for those passing dira sa area no basi magatingala sila partner nga traffic. Oo, no, especially kay daw iban ginagamit ina nga shortcut, alternative route, no? Pero may event dira mga kabyanan and imagine 13,000 more or less yung ginabanta nga crowd estimate no sa Iloilo Sports Complex and ang ginpasalig diriya may ara sang palagwaon, pahampang kag may ara man sang konsyerto kag ari na raffle. Agoy ara gid. Hindi man ta barangay official so hindi tayo ka-join sa raffle pero hopefully manami ang yung sa mga barangay officials naton later kay magkadaog sila sa raffle sa Liga Day 2025. Yun, sa aton nga mga barangay official partner no, ang aton nga kabay pa no ini mangina time man nato no sa pag-reflect no sa aton nga mga hinimuan sa aton barangay kung bala no sa pila naton katuig since last election no, last barangay election no, nalabot bala naton no or natumagid man naton ang mga promisa sa aton nga mga barangay kag napanami nato no ang aton nga barangay partner no kabay pangagamiton naton ining tion nga mag-reflect kita no hindi kumo nga ara kita sa posisyon mabaton lang kita no sang aton nga sweldo dapat ubrahan naton ini so dapat ma-reflect kita no so manami gid nga Liga Day nato no aside sa maka-enjoy maka-sharing sang ideas and at the same time maka-reflect kita partner no kag syempre mangin inspirasyon ini partner no para ngati mangin committed pagit kita sa aton nga pag-ubra. Very well said, partner. Hopefully, ma-realize man no, sa ato nga mga barangay officials nga magapasakop sa Liga Day 2025. And you were right, no? Nga pwede gid sila maka-exchange sa mga idea, sa mga best practices nila sa ila tagsa ka mga barangay, no? I-share nila sa mga kapwa nila barangay official kay para ma-replicate man, di man pwede nga suluhon ta lang ang mga nami ninyo nga programa kay for the betterment of the entire province of Iloilo man yang aton nga pursuit. Happy gini partner ang aton nga mga barangay official no kay ang aton nga postponement no sang aton nga election so kabay pa no ining additional mga abyano nga term or term nga ginhatag sa inyo no kabay pa nga sa mga times no nga may plano kita nga wala pa nato napatuman kabay pa ubrahon naton ina sa extended naton no nga term no kag kabay pa no mangin man nami aton partner nga pagserbisyo para ngati sa ulihi butuhon ka muliwat
sa inyong nga constituents. Yes. Hindi, partner, kung ako ya, botante, partner, lang tawon ko ya mo kung ang akon nga barangay official nga nagpa-re-elect, may ginubra. Yes, Sometime. mihura, no? Mihura. May mihura sa barangay. So, later, kung magkirita ay ko sila sa Liga Day, partner, basi mamangkutanay man sila, Yes. anong mihura nga Ginubra mo. ginobra naton sa aton nga mga barangay, no? So, may exchange na naman sila Yes. sang opinions, projects, programs. Kiti, partner, kung ako isa, no, ka barangay official, mahuya ako ya, partner. Kung wala ko ya Kung iambag. wala ko ambag, kung elect correct. ako sa pumuluyo, gimbutang ako dira, no, sa bilang barangay official, wala ako ya hinimuan, wala ako accomplishment. Dumahuya ako ya nga nagabaton lang ako sang akon nga sweldo. Yes, unfortunately, hindi ni siya barangay kapitan eh. So, Nagapangalangan kita sa iba nga aspeto. Oo. So, Lain niya nga serbisyo publiko naman niya ang imo yang nga Yes. gina-share. But you are right, no? Kag hopefully, may mga barangay officials kita nga makakita sining Facebook Live Yes. naton, partner, no? May mga realizations kita and kudos sa mga barangay officials naton nga nga nagahatag sang ilang serbisyo tampad sa ilatag sa mga barangay. yes. So, may ara partner nga mga hindi makabig naton hindi manami may ara man sa manami a partner, no, may mga kilala kita partner, no, nga because of their wit, no, because ang ilang nga knowledge, no, mas napamaayo pagit ang serbisyo sa aton nga barangay. And mind you, mga bina, pwede gid bala ka mo dira maka-propose, no, sa inyo nga mga barangay, no, pinaagi sa inyo dira nga council. Yes. Even gani wala ka posisyon, pwede ka kabulig, no? Correct. Para sa imo gabulig ikaw sa community dira sa barangay ninyo sa Tigbawan, di ba? Pwede gid ka o yan makalabi, mga kabiyanan, sa mga barangay officials man natin. Bisa mga clean up lang, partner. Oo. Dako nga na nga bulig Oo, mo. oo. Ikaw pa, partner, nga nag-aamlig kagidaan sa dunang manggad naton. And speaking of dunang manggad, mga kabiyanan, partner, no? Oras sa Radyo Pilipinas 9:20, kay excited na gid kita, Yes. no? Nga istoryahan ining Dulungan Month 2025, especially ang Dulungan Count. Sini nga tuig 2025 sa probinsya sang Antique. Ano to ba ni Ma'am Vivian last week, partner? 12 na Yes. ka-LGU, no? Ang pagdulungan for the Dulungan Count 2025. So we're very excited kay I believe this is the first time, partner, para sa aton, no? Diri sa ang rehiyon karon nga maka-interview ang isa ka representative, no, sang Haribon Foundation. So bantayan mga kabyanan kay in a while, no, makaupod na naton live via Zoom ang OIC o Officer in Charge sang Conservation Research Department sang Haribon Foundation, si Sir Josiah David Kimpo. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, sa universal high school, di na mapapantayang. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Only the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ha? Ano yun? Sarado mo. Alin? Sino ka? Sarado mo. Oh yeah!
Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at itigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pa sisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. Last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:30 sa aga. Mga istorya, iba noon. Manggad sa rehiyon, tukibon. Mga lugar, aton nagawon. People, events, places, diri sa Radyo Pilipinas. Welcome back sa Radyo Pilipinas mga kaabyanan sa sining period no sa aton nga programa ang rehiyon karon kay kung madumduman no background lang partner especially sa mga viewers naton or sa mga tagpalamati naton sa radyo last week or sa previous nga episode sang ang rehiyon karon nakaupod naton si Ma'am Maria Vivian Marfil, no, ang hepe sang Antique Provincial Government Environment and Natural Resources Office kung sa diin gin-disclose niya no nga may ara sang hiwaton nga Dulungan Count as part of the celebration sang Dulungan Month 2025 and ang culminating activity no ang tree planting activity sa Banwasang San Remeo. And sa subong no as an update para sa ginhiwat nga Dulungan Count 2025, we're very happy kay pag-aupdan kita no live via Zoom sang officer in charge sang Conservation Research Department sang Haribon Foundation ang partner no sang PGNRO Antique si Sir Josiah David Kimpo. So I believe yara na sa aton nga piyak nga linya si Sir David Kimpo sang Haribon Foundation. Sir David, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa tanan nga taga-palamati sa aton nga programa sining adlaw. Again, pasalamat dito ni sang opportunity nga ginatag man sa akong mga shareman sa mga experiences kag sa mga conservation efforts for Dulungan Conservation. Yes, actually excited na kami sir no nga may baluan kung ano ang update sa Dulungan Count 2025 kay ginatutukan ginato no kada tuig ining Dulungan Month celebration and 2024 naibaluan man naton no may ara sa Dulungan Count and also this year no sa celebration sining nga tuig may ara liwat no sang Dulungan Count 2025. Sir, kamusta ang Dulungan Count sa probinsya sang Antique sining nga tuig 2025? So far, sadya gid ang amon nga experience sa bunga tuig may additional kita nga duha ka banwa nga nag-participate no kasang liga nga tuig ang Valderrama kag Bugasong wala sila naka-join Valderrama and Sibalo no subong nag-join na sila sa aton nga pag-monitor sa aton nga mga binukid sa Antique no so at least may mga additional kita nga municipalities na nag-join
kag may of course pupod sa aton nga mga NGOs ug mga CSOs kabilang kami sa Haribon Foundation, pupod man ang PhilBio, may isa man ka NGO kay ang PhilIncon nga based man sa Pandan organization. So despite sa medyo mainulanon nga chimpo sang Biyernes, no, doon natigayon gid ang dulungan count sa tanan nga mga banwa nga ini, kag at least na antes magbukbukit ang inulan on our part sa may Kulasi kami nga area, natapos namon ang amon nga transect or mga pag-count. Yeah, so sa jagged experience. Yes. Pero sir, no, amo ning ginahulat-hulat namon, no, pinaayhan ang naisip or ang sighting, no, sang dulungan sa 12, no, ka mga LGUs nga ginpadulungan for the Dulungan Count 2025. So sa Subong, initially, although ongoing pang pag-collect ng data, no, pero Subong do at least may 58 wow. ka individuals na ang na-count, no. Kag mostly sa north din sila sang Antique, no. Kay ang sa aton nga mga southern parts nga mga forest, medyo malagpad dito sila nga forest, kag sa kada munisipyo almost most of the municipalities isa lang gid ka transect ang ginobra, no. So medyo limited man ang aton nga makuha nga information nga data sa site. So ang as far as I know, no, may isa nga nabatian lang na heard lang sa may Pandan. May sa amon sa Kulasi 5 individuals ang nakita namon. Tapos sa may Sebaste nga may gin-conduct sila nga 3 kakansiya kay Dudra ang area gid nga daw damo kit sang dulungan. So daw 52 individuals ang ilang nakita dito. So mostly sa Sebaste gid ang kadamaan sang sa dulungan, no. So mga roughly mga 58 gahulat pa kami sa information sa southern parts, no, basi may mga nakitaan man sila. So possible pa, Sir David, na mag-increase yung number of dulungan naton nga nakita, no, sa Dulungan Count 2025. Kay ti ko madumduman sa 2024 mga more or less 60 plus, no, yung number of dulungan sighting, no, nga nakitaan sa napulo ka LGU, no, nga ginpadulungan. Posible ginawala ta pang update sa sa southern parts ng mga munisipyo, no. Pero definitely though hindi man siya mo ginakalayo ang difference from last year, kay kumbaga i-analyze na sa eventually kung magsigisigi na naton nga mga monitoring every year. Alang tawon ta kung kung may significant difference gid sa ilang mga accounts. So kay kumbaga estimates man lang sa buong sobra naton, kag naga-sample lang kita per municipality. So which is good na may amo siyang initiative kay for the longest time wala na takabalo kung ano gid ang exact gid na number na estimate sa population sa dulungan, no. So I think ang mga early studies was mga early 2000s pa. Kaglaing nga method ang ginagamit. So hopefully with the support sa aton nga provincial government, kasi sa aton nga mga partners man sa different NGOs, sa mga NGOs, masigig-sigig tagid ini nga for the next pila ka tuig nga ma-analyze tagid mayo ang ilang population sa bilog nga Antique. So wala siyang kung gusto ta nga makabo sa ulo. Sir David, ako curious kid ako, sir, no, kung paano bala ini ginaisip, no, ang aton nga dulungan. Share us sa amon, sir, no, kag sa amon nga mga tagpalamatino, ano ang proseso naton, kag sanay sino lang ang allowed or ang pwede nga mag-isip. Sige. So so ang ubra naton Subong, actually discuss ang last year. So since this is a provincial activity, nagtap kita sa aton nga mga municipal environment and natural resources offices, no, so sa mga membro sa aton nga mga munisipyo na mag-identify sa ilang sites sa mga forest areas, kag dito sila ma-count, no. So ang gin-adapt naton nga method is ang biodiversity monitoring system sa DNR, wherein nag-set up kita sang 2 kilometers na transect, no. So kaga every 250 meters
mauntag dira, ma-observe for 10 minutes. Kung may makita kita nga, tanan nga sapat nga makita namon, ginalista namon. Plus na lang kung may sinulungan, no? So may total of 9 points kita, no? So sa kada transect, no? So every 250 meters, observe for 10 minutes. After 10 minutes, malakad ka na naman for another 250 meters, and then observe ka na naman for another 10 minutes, and then hasta matapos mo ang 9 points, no? So muna siya ang process. So may pwede tayo pagid na ma-analyze actually ang iba nga mga species, pero since nga sidulungan ang aton nga focus sa sini nga count, dulungan na ana ang gina-prioritize nga malantaw natin nga data. Yes. So muna siya ang basically yung process sa pag-count. Sir, may follow-up lang ako, no? Paano ini siya paano ini siya ma-make sure no nga hindi ang duplication bala naton sa pag-isip? Well, yes, isa na siya ang consider. That's why nga 250 meters away ang kada point, no? Kay para ma-avoid natin ang double counting, no? Although since ko is lang space kag hapos lang sila mag-transfer from an area. Yes. Posible gid nga no? Pero sa among nga experience, because hindi man sila mo nakadako subong sa aton nga mga forest, so do halos wala man gawas ang dikit-dikit gid nga observations, no? For example, sa amon sa Kulasi, sa bilog nga transect namon sa tanan nga 9 points, sa last point lang siya namon nakita ang 5 ka individuals, no? So sa bilog sa 0.0 hasta sa 9th nga observation point, sa pinakaulihi lang sila namon nakita. So doon mo na siya kabudlay. Kaya sa iba nga municipalities, may mga areas gid nga wala gid sila sa mga nakita gid, no? Kay aton nga mga dulungan, dependent gid sila sa nami nga classes ng forest, no? Kung medyo hindi gawa nami ang forest, so base wala sila sa pagkaon dito, so muna nga do wala sila kapalapit sa mga classes of forest. Pero sir, may ara kita like specific date or I mean time kung saan ini siya nato ginaumpisa ang pag-isip? So sa this year na-count kita sa Friday, no? Sa August 22, if I'm not mistaken, no? So kagati gina-uprata na siya actually sa nag-develop kami, initial kaming istoryahan is back in 2019 with the SPPO Sumande, na kung saan ugid ang namin nga mag-count sa dulungan kaysa no kita ma-celebrate sa dulungan month, no? So ang ako naging suggest ko nga August, kay ang usually ang breeding season sa mga dulungan, start sila from February, March until mga June, no? So pag abot sa July, August, nagaginuwa na sila ang mga buto, ang mga chicks, no? Ang mga fledglings, no? So kumbaga, so daw symbolize man nga successful ang breeding season for this year. Kag mas during that count, makita mo na ang mga juvenile na mga pag-ulang aswa ng mga puto, no? So doon mo na siya ang essence man sang nga pili man namon during that time na August ang aton i-count, no? So sa time naman, so mas active ang mga pispis in general usually sa ang morning, no? So usually pag butlak sa adlaw, mas amo na ang time nga panginaon sila kung magdito nila ang mga fruiting trees nga may mga bunga, so dito na sila nga active, no? Kag especially sa subong nga medyo ulan-ulan, siyempre kung gabi, siyempre kung mabasa sila bisang ulan, magbutlak ng adlaw, maginuwa na sila kag mapakamalaman sa ila sa mga feathers. So amo na siyang mas namin na time mag-observe sa atong mga pispis in general. So upo na lang atong dulungan. Sir, I wonder lang, no, kay sa Banwasang Valderrama or sa Banwasang Libertad, may ara kita sa Natural Park. Sa Sibalo may ara man kita sa Natural Park. But interestingly, sa Sebastian may madamo na number of dulungan. Wala ba or may epekto ba ang forest cover naton sa mga natural park nga ini sa population sa aton nga mga dulungan? Well, historically, damo sa mga events nga kinatabo, biskan na-declare sila sa protected area, before sila na-declare sa protected area, exposed na sila sa kadamo ng mga threats man, no? Kagati ang forest natin hindi siya mo nakadali mag-recover.
No, so historically, kung balikan ta as 100 years ago, bilog ni nga Panay Island, halos forested din siya. So kung minsan mo lang kung ano kadamo man yung dulungan. So sa Subong, we're down to about 8% na lang sa original forest na nabilin sa Panay Island alone. No? So amo na siyang nubo man ang atong kaya naging critically endangered man ang mga dulungan nato. So sa biskan ang Northwest Panay Peninsula kag ang Sibalom National Park, previously exposed sila sa different threats man, mga anthropogenic na mga activities, kag wala pa masyado naka-recover din siguro ang mga forest dito. Kag possible man for example sa Northwest Panay, early 2000s may mga observations pa sila sa dulungan. Pero may mga nagkalatabo ng mga hunting activities man before dito sa sites, no. So possible na naubos ng sa population sa dulungan dito sa Northwest Panay. Kag wala lang kulang lang ang area man na dinamonitor natin. So wala lang takabalo Subong, no. Pero amo na ang situation Subong. Dugay na gid nga wala sa may na-observe na dulungan sa Northwest Panay Peninsula. Sir David, no, pilaayan ka mga volunteers, no, kung mayara ka mo sang data nga nag-join sa dulungan count sining tuig 2025 kag kung paano ninyo no gina-divide ang grupo kag kung diin silang area, like for example sa inyo sa Haribon, no, nagpadulong ka mo sa Kulasi, so paano ninyo gina-identify kung diin nga area ang grupo nga ini magapadulong? Sige. So again, so mostly ang mga nag-participate, syempre mga staff sang Menlo, no? So mostly kada munisipyo do majority gid sang ila nga nag-monitor sa per municipality is mga staff gid sang sang natin municipal environment office, no. So kami naman kami nga mga NGOs assign kami sa kung diin ang medyo jutay ang kumbaga ang mga staff sa Menlo office medyo kulang ang manpower, no? So kami ginasign kami sa Kulasi kay limited man ang staff sa Menlo sa Kulasi. Although ang iban nga mga partners man natin from the DNR, spread man sila sa different, tunga-tunga man sila sa iba nagkalain-lain ng mga munisipyo, no? So medyo mga technical na mga staff sa DNR, no? Siguro I think with the 12 sites, do wala ganubo sa 10 katawo per munisipyo. So roughly mga 120 siguro or more. No, kaya may mga sites kita, for example, sa Sebastian mentioned earlier, 3 sila ka-transects. No? So kag ang ato nga University of Antique sa Tibiao nga campus nag-assist man dito sa Sebastian. No, so namin man kay kadamo din sa gusto nga mag-volunteer. Kag biskan si Ma'am Jen gani sa BGN, no, kapag hindi na sila sa volunteers kisa kay kung nagtamaan man kita kadamo, hindi na kita kita sa dulungan man kag sa iba ni mga space, no. So amo na nga medyo gina-limit naman ang ato nga participants. Sir, sa part sang Haribon Foundation, no, ano kadako nga bagay no nga ginaisip naton ining dulungan naton kag syempre ang partnership kumbaga no sang LGU naton kag sang Haribon Foundation, ano kadako nga bagay ini? Well, si Haribon is kumbaga ang priority gid sang Haribon is ma-conserve ang biodiversity sang bilog na Pilipinas. Mas amo na yung gusto sa Haribon kag ang dulungan bilang isa ka critically endangered nga species, isa gid na siya ka priority man nga species for conservation sa Haribon Foundation. So actually Subong, may project kami nga to assist, no, ang aton nga mga partners sa DNR kag ang pa nga ma-declare na gid ang Central Panay Mountains as a protected area para maproteksyonan ang kabilugan nga biodiversity, no. So ang aton nga Central Panay Mountains hindi lang siya dulungan ang iya nga ang start nila, no. So kadamo pa sa mga wildlife species nga kumbaga sa Negros and Panay lang gid sila makita,
kag kung madula sila sa aton diri sa isla sang Panay, posible nga ma-extinct na sila. So isa na daang dulungan. No, kay wala ka na may makita sa nadulungan sa ibang nga parte sa Pilipinas, sa ibang nga parte sa kalibutan, sa Negros and Panay lang gid, no. And sa Panay ang gina-consider naton nga stronghold sang dulungan sa global population sang dulungan. So dako gid nga bagay subong ang partnership sang LGU, sang province, sa DNR, sa communities nga kumbaga eventually hopefully kung ma-declare na sa Japan Mountains as a protected area, sila magyapon ang mga pangalaga sa aton nga binukid, no. Kay kumbaga ang project nila nakatapos na, although padamo sa mga activities towards conservation, pero may maabot kitang time na matapos kita siya project. Kaya kung mabilin ang aton nga LGUs, ang aton communities, no, ang mga partners sa ganun. So, na siya. Sir, curious lang ako, no? Since na-mention niya Negros and Panay lang, no, makita ni ining dulungan naton, may ara ba kita similar activity like ang dulungan count sa Negros Occidental naman or sa Negros Island region? Sige. Ang hornbill count actually ginsubudan sa Negros, no. Although sa field bio na siya ang nag-start din sa Negros, no. Na kumbaga BMS man siya Japon, kumbaga regular na siyang activities ang DNR, ang PMS, ang Biodiversity Monitoring System. Pero gin prioritize ang mga hornbills sa pag-count. Although sa Negros, tama na gid kadjutay gid ang dulungan, halos wala na sang recent nga records ang dulungan sa Negros. So ang ila tong kaisip ang mga Visayan hornbill or ang aton nga taliktik, kay may duwa kita ka species ang hornbill sa Negros and Panay. So ang medyo mas common, although endangered man, ang Visayan hornbill, amo na siya mostly ka-count dito sa Negros, no. Sa aton diri, so duwa ka species gid pero may ang makita natin sa Panay Island. Sir, kamusta ang inyo nangin experience sa field, no? Do ano ka budlay magpadulong sa mga na-mention yung mga areas, no, for the counting sang dulungan naton? So syempre nag-ulan, no? So medyo basa ang aton nga trail, no. Siyempre ng samtang galakatit is gulpi mainit, gulpi maulan na naman, tapos amo na siyang experience. Tapos siyempre may mga, since gusto natin nga mas mapalapit gid sa may forest areas gate nga namin, so medyo layo-layo man nga mga lakat, no. So may mga upod kami, for example sa Bugasong, halos gabi na sila nakabalik, no, kay layo katama ang ilang site, no. Kag they have to mag-overnight or mag-camp sila lapit sa may forest areas para makastart sila at 6 o'clock sa the next day, no. So may mga iba naman yung kapiskan sa may barangay lang sila magstay overnight, pero medyo mas lapit-lapit, no. So depende gid sa location. Pero mo na, no, so may mga, especially sa mga sites na medyo layo gid ang forest areas, so kailangan gid nila mag-camp the night before. Kay simultaneous na siya, so tanan nga mga LGUs, tanan nga points, 6 a.m. gid dapat nag-start ang dululungan, or at least malapit sa 6 a.m. So siyempre damo sa suba, matabok-tabukon, medyo lutak na dalan, pero makakita kasi ang dulungan again sa wild, no. So do mahimbos ko man kag mabawit na ng mga kakapoy, no. So masadya lang yan. Sir, curious ako, partner, no? Like for example, pagtapos naton isip ini, sir, may ara ka na ginaubra nga conference or anything for the recommendation halin sa aton nga haribon? Actually, sa Friday, matipo na manluwat ang tanan nga mga nagbulik sa count, no, para i-consolidate ang tanan nga information kag mag-share man sila sa mga ilang mga experience, no. Kumbaga do group discussion man about sa tanan ng mga experience kag nakinatabo. So pud na ang mga recommendations, anong pwede tayo muon or mag-improve sa next nga dulungan count. If I'm not mistaken, sa San Remilio kami matipon-tipon liwat, no. So I hope nga maka-share kami liwat sa inyo sa updates man kung ano nakinatabo during that event, kag kung ano na gid ang final nga count for this year, no. Kung ano man ang mga recommendations kag ibang experiences man sa ato yung mga
mga participants. So, actually, yung mga data, since as mentioned earlier, wala din sang masyadong recent na studies about the population sa dulungan. Ang mga information sa mga ginakandak naman, like this year, may biodiversity symposium, Philippine Biodiversity Symposium. So, yung initial results last year, gin-share na sa isang province man dito sa symposium. No? Para at least mabalaan man sa mga biodiversity community sa Bilog na Pilipinas na may amo na piling na gina-conduct sa Banwa sa Antique, as may probinsya sa Antique in partnership with other partners. Doon nabatian ko ng symposium partner, no? So, very active gid yan, no? Ang Haribon Foundation sa mga naglain-lain yung mga efforts para sa aton yung mga naglain-lain man nga classes ang peace, no? Sir David, I hope, no, mag-join kaliwat sa amon sa part 2 sa sini nga interview. Maghahatag lang kami ligwa, no, sa news update namon para sa dugang nga mga balita kag impormasyon, no, sa Manila Station. But we have so many pa, no, nga mga pamangkot sa imo, like ang inyong man nga conservation efforts, no, sa dulungan kasi iban pa nga mga classes ang peace and ang inyong gin-extend nga help, no, sa mga LGUs naton for the dulungan count 2025, and also ang mga challenges nga na-encounter, no, sa field kiti bala naton, no, nga ikaduwa na ning sunod-sunod nga tuig, no, 2024 and 2025 nga nagkandak kita sa dulungan count sa probinsya sa Antique. So, bantayan mga kaabyanan kay makaupod sa gihapon nato, no, si Sir Josiah David Kimpo, ang OIC Conservation Research Department sa Haribon Foundation. Magabalik lang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, sa Universal High School, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Hanggang ang 100% ng internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang taong 2025. Ayon kay Romualdez, mahalagang bahagi ito ng pagsasakatuparan ng Digital Transformation Agenda ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabawasan ang digital divide at maitaas ang kalidad ng edukasyon. Inya dapat naman talaga napupunta ang buwis ng taong bayan sa pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa ating mga mag-aaral upang sila ay maging handa, competitive at makahanap ng disente trabaho na makakatulong sa kanilang pamilya. Batay sa datos ng DICT, 78% ng pampublikong paaralan sa bansa ang may internet access na. Gayunman, meron pa rin 12,000 na paaralan na karamihan ay nasa malalayong lugar ang nananatiling walang koneksyon. Kasabay naman ito, nanawagan din si Romualdez sa mga telco na makiisa sa pamahalaan upang mapabilis ang internet service lalo na sa mga liblib na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sapat na supply ng tubig sa mga evacuation centers sa lungsod ng Baguio, binigyang kasiguruhan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Binigyan kasiguruhan ng Department of Social Welfare and Development Cordillera na may kasapatan ng supply ng inuming tubig at iba pang pangangailangan nito ang lahat ng mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa mga temporary shelters. Ito ay makaraan pagtibayin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Kagawaran at ng Baguio Water District sa layuning may sapat na supply ng potable water para sa inumin, pagluluto, panligo, panlaba at sanitasyon sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa payag ni DSWD Regional Director Maria Platen, ito ay isang proactive measure upang matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa potable water supply sa panahon ng kalamidad dahil ang tubig ang pangunahing pangangailangan ng mga individual na biktima ng emergency o kalamidad, gayon na rin sa kanilang sanitasyon at kalusugan. Sa kanyang panig, sinabi ni Baguio Water District General Manager Engineer Salvador Royeca na ang naturang hakbang ay kabagay ng mandato na
ahensya sa ilalim ng Republican 10121, ang Philippine Disaster Risk and Reduction Management Act of 2010 at alinsunod sa National Disaster Risk Reduction Management Council Memorandum Circular Number 2-2020 na nagbibigay otorisasyon sa inclusion ng potable water sa relief assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. 3 rockfall event na itala sa Bulkang Mayon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Elver Arango. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Sa nakalipas na 24 oras na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 3 rockfall event sa Bulkang Mayon ayon sa uling datos ng ahensya. Ngayong araw, August 24, 2025, naitala rin ng PHIVOLCS ang 458 tonelada kada araw ng sulfur dioxide flux. Batay sa uling datos nitong August 20, 2025. Habang mahina o naaninag lamang sa telescope ang Banahaw Crater Glow. Samantala, 500 metrong taas naman ang plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw na napapadpad sa hilagang silangan, hilagang kanluran at kanluran. Mayroon ding pamamaga ang bulkan. Maigpit na ipinagbabawal ng ahensya sa publiko ang pagpasok sa 6 na kilometrong Radius Permanent Danger Zone o PDC at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Paalala rin sa publiko, maaaring maganap ang biglaang pagtutok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan, at pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumaw ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa aga. Sa gihapon mga abyan or alas 10:01 sa aga. Sa gihapon mga abyan nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon karon kag kami ang inyong mga alagad Maria Grace Aranyata kag Hope Torrechante. And as promised mga kaabyanan, ipadayon nato ng aton niya hinunanon no sa hepe sang Conservation Research Department sang Haribon Foundation si Mr. Josiah David Kimpo. So yari sa piyak nga linya nato no again live via Zoom si Sir David Kimpo. Sir, welcome back no sa Radyo Pilipinas Iloilo. And siguro umpisahan tanino ang part 2 sa aton niya interview sa mga challenges no sa conservation efforts naton sa dulungan and also no sa iban pang mga peace no diri sa Island of Panay. Sige, so challenges. So medyo damo kada sa mga challenges when it comes sa conservation in general. Of course, ang aton ginalantaw ang when it comes sa conservation, of course, ang aton specifically sa aton ng mga binukid, no, ang aton forest areas. No? So, subong kadamo kita sa mga as mentioned kanina, kadamo kita sa mga species na nag-start sa aton mga binukid sa Trilosa, Negros, and Panay nga makitan. Kag unfortunately kadamo man sa mga threats man na ginatubaw hindi nga mga kasapatan, no. So una sa tanan
madula ang ilang habitat. Basically, ang deforestation, isa na sa video factor kung amat-amat buhin man ang ilang population. No? So, may mga community level nga mga threats, like for example mga kaingin, sunog sa atong mga binukid, no, pagpangutod sa mga kahoy, kagkis may mga conflicting kita nga mga initiatives sa atong nga government. For example, ang atong nga DNR sige-sige sila sa pag-protect sa atong nga forest. Ang atong naman iba nga mga ahensya kumbaga may mga kadamo sa mga aktibidades nga naga-encroach sa atong forest kag nagaguba sa atong mga forest, no? Hindi man kita anti-development, for example, mag-cross kita sa dalan across sa atong mga mountainous areas, almost automatic na siya nga nagaguba sa atong forest, no? So nakita naman ang importansya sa mga dalan. Yung i-weigh tayo kung is it that important compared sa aton yung mga forest areas nga aton yung wildlife species, kaya mga benefit na nakakuha sa aton yung mga tao man, pumuluyo man sa aton nga natural nga mga ecosystems, no? So muna siyang realidad, no? So may mga development kita nga mga projects nga nag-aamat-amat na guba sa aton yung mga forest areas kumbaga automatic na siya nga mamatamat man dula ang atong wildlife tungod sa ini nga mga developer kaya ma-change ng habitat, no? So as mentioned kanina, ang dulungan gusto niya ganyan pristine na forest, no? So kung mag-cross kita so madula naman mamatamat naman buhinan ng atong mga pristine na mga forest sa atong mga binukid, no? So it's unfortunate pero amo na siya ang realidad nga ginatubang sa ating conservation actions. Yung ang realidad man nga ginatubang sa ating mga wildlife, no? Pero again, damo pa kita sa pwede nga mahimo na ma-mitigate ang nga mga problema kay kumbaga existing na initiatives sa nga daan. Kaya with hopefully kung as mentioned kanina, kung ma-declare natin siya ang Central Panay Mountains as a protected area, maugbahan ta sa mga proper nga mga initiatives kag actions kag mga makaset kita sa mga guidelines kung ano yung muunta sa mga existing na mga development na dapat siguro, for example, biskan may dalan na dapat wala sa mga ma-occupy nga mga tao sa area, sa kilid sa dalan or area forest Manila ang mga tupad sa dalan nga ginagkalagupa kaya nakayon magkita taman siguro sa mga photos na sa ngayon pag-post sa social media na namin ito may dalan kung halos kaibon na siya sa palibot niya, di ba? So, mga namin man initiative sa uli kung may forest naman ang area. Biskan may dalan, at least may forest na natin. So iban pa yung challenges. So, sa community, isa ang ating mga community, sila man ang benefit niya directly sa ating mga natural resources. Pero may, at some point, sila man ang halos kaguba man sa ating mga forest areas. So, man sa ilang mga needs man, sa ilang na pagpangabuhi, no? Ilang pagkaon, no? Naging natural naman practice na nila for the longest time. Kaya mong hindi siya sustainable. Which is why ang project man sa Carbon, for example, nagdamo din sa awareness raising activities na yung Kaya at some point may mga sort of alternative na livelihood nga i-share man ang atong proyekto na at least kahit paano ang atong mga bantay-gubat nga nag-protect sa atong mga forest areas, sila man may naman kumbaga may alternative livelihood na instead nga magpangkaingin sila ito magpangutod sila sa kahoy, may alternative silang livelihood na makabuling sila while protecting our forests and atong mga wildlife species. Sir, no, siguro perhaps ang DNR makasabat si Nino, but as an expert sa field, no, ano bang mga kinahanglan para ma-declare yung Central Panay as a protected area? Sige, so may sakto na si DNR mas mostly makasabat. Yes, Pero
sa subong may kumbaga may process na say kumbaga damo sa process may mga consultation sa bilog na ng mga munisipyo, mga communities, makandak sa protected area suitability assessment, no? So isa sa mga process na kaya first ang mga details na ang mga delineation dapat mamarkahan gid kung din itong area ang gusto natin i-declare sa protected area. So medyo mabusisi na siya nga process, no? Kaya ang sa subong with the help sa iba man nga mga experts kaya for sa aton regional office sa DNR, this coming September may istorya na liwat na mag-draft na sang bill na ipagadalon sa Kongreso sa aton nga mga congressmen na dalon sa Congress para ma-declare siya sa protected area. So isa pa lang siya sa mga unang mga steps, no? Kaga of course pabulig kita sa aton nga mga congressmen. Kaya nga Central Panay Mountains hindi lang siya sa Antique, no? So bilog na siya nga halos nga 4 ka bulig siya sa Panay portion. Although dako gid area sa Antique, portions man sa Iloilo, portions sa Capiz, portions man sa Aklan, no? So pangita gid kita sa maging champion natin sa mga 4 congressmen sa sini nga mga probinsya para makabulig sa aton sa pagdala sini kag mag-champion sini nga bill sa Congress. So medyo we're a long way pa. So pero amo nang gusto nga matatapos naton sa uli kag hopefully matigayon gid siya. Sir, curious ako partner sa mga kauturan naton siguro no nga first time nakabati no or hindi familiar no sa aton nga Haribon Foundation no sir, pwede mo ba na mapakilala no ano ang Haribon Foundation no diin kita naka-base no ano ang aton primary kumbaga nga objectives gid. Sige, so si Haribon Foundation amo ni siya ang pioneer ng environmental Filipino NGO sa Philippines, no? So nag-start ng Haribon Foundation back in 1970s as a birdwatching society. So mga tao lang na gusto lang maglantaw-lantaw sa mga space, no? Pero ang ini nga mga tao nga nag-start sa Haribon Foundation, na-realize nila nga kung hindi nila pag-protect ang environment, kasi wala na sila sa mga space na makita sa uli. So medyo mula na siyang nag-spark sa nila na mga minds ka eventually naging NGO si Haribon, no? So eventually naging hindi na lang space, hindi na lang forest, may mga marine na mga project ang Haribon sa dagat, there naman yung mga reforestation ng mga projects si Haribon. Kaga so muna so do nag-shift man ang Haribon from just a bird watching society to an NGO na get full-fledged na NGO na get nga for environment, no? So na-realize man sa uli sa mga tao sa Haribon previously na hindi pwedeng puro lang peace, hindi na pwedeng puro forest habitat. Dapat may may social aspect din sa conservation. That's why na halos tanan gid ni projects sa Haribon may social gid ni aspect kay kumbaga hindi sila man siya sa uliga po na makaprotect sa aton nga environment, no? So ang mga tao nga nagapalibot sa aton nga mga priority sites, no? So si Haribon, dako man nga bagay nga naging BirdLife partner si Haribon. So si BirdLife is ang biggest nga international nga environmental NGO composed of BirdLife partners in different countries, no? So I think mga more than 120 plus ka BirdLife partners sa bilog ng kalibutan. Tapos sa Pilipinas, si Haribon ang BirdLife partners. Kadamo sa mga conservation efforts na ginabuligan kita sa BirdLife International na mahatagan sa funding, mag-identify sa mga priority sites, mag-identify sa mga priority species. So may mga emotional aspects of conservation. So sa subong si Haribon 53 years na this November, no? So medyo mas tigulang pa siguro sa aton si Haribon. So medyo amo nang gamay nga sa background sa Haribon. Pero sir, diri sa aton sa Iloilo kita you've mentioned even international mi ara kita pero diri sa aton sir sa Philippines or sa Western Visayas mi ara kita sa mga members or mga upod naton sa foundation. Ang Haribon
is also a membership organization, no? So sa subong halos bilog man nga Pilipinas ang membership sa Haribon. So from Luzon to Mindanao, may mga members man ng Haribon. So subong ang main office namon sa Haribon Foundation are sa sulod sa Ateneo di Manila University, sa Manila Observatory, sa sulod sa Ateneo nga campus, no. Pero may mga field offices kami, subong kay may project kami there sa Central Panay Mountains, may field office kami sa Aklan, sa Banga Aklan, kag sa San Jose, sa Antique, no. So muna siya although may mga iban kami nga mga offices sa iban nga project sites namon like sa Quezon Province, sa Aurora, no, sa Nueva Ecija. So, sino ang pwede mangin member, sir? Tanan, pwede ka mo ka-member sa Haribon. Wow. You can visit our page, check the mga benefits ng pagiging member, no. Kaga of course since although most sa mga members Manila-based, for example kung magdamo kita diri sa Panay nga members, pwede kita diya kung sa katon yung mga activities nga sa Panay lang mismo nga based. Like, for example, maka-bird watching kita, maka-train kita on biodiversity, sa mga emotion ng mga bagay. Pero sir, I wonder, no, kung ang sa imo nga bahin, no, as head sa Conservation Research Department sa Haribon Foundation, for the Panay or Western Visayas area lang ni siya or bilog nga Pilipinas, because you are also active, no, sa mga naglain-lain nga mga projects diri sa Western Visayas, and I believe aside sa dulungan, nagpadulong man kamo diri sa Iloilo, nag-courtesy call kay Governor Defensor for an event, no. So anong jurisdiction niya, sir, no, sa imo yang work, or concentrated ka lang pala sa Western Visayas or the entire Philippines? Sa akong subong ang ganit sa research department sa bilog na Haribon, no. So kung need ko sang project sa, for example, sa other sides ng Pilipinas, sa Luzon, mga projects, dapat tugig ko na to, no. Pero di ko base sa Iloilo. Kay ang akon nga gina-lead man sa project, di ako niyan sa Central Panay Mountains, no. So kag most sa mga activities subong diri sa Panay, no. Although so medyo kami sa Haribon, kumbaga per department kung diin ang may need sang amuning expertise, pwede ka hatapon sa iba ng mga projects. No, pero diri ko subong based gagabiyahe lang ko sa iba nga project from time to time. Yes. So ang imo, sir, pagsulod sa foundation, is it out of curiosity man, no, ang pag-join nimo, or this is something personal sa imo nga part? Sige. So ako nag-start ko sa Haribon back in 2012, no. So mga pila naman diawa katuig. No, so pero sa ako naman yung part, nag-start ko paano ko nakilala ang sa environment. Sa college ako, no. So nag-start ako sa mountaineering, no, sa kasaka sa bukid. Tapos dito ko man realize nga na kung daw similar man sa Haribon kagina, na kung hindi ta pag-protect yung environment, mas so hindi ko na ma-enjoy yung mga sceneries, yung mga namin na forest. So nag-shift ko sa course towards sa environmental management sa CPU. And then dito na nag-start yung ako nga love sa environment in general. So muna. And that explain man, no, kung very passionate si sir sa Central Panay nga maging protected area. Kay di taga diri siya, no. Kag diri gid siya most of the time, no, ang iyang mga projects dira gid mostly concentrated. Sino pa bala ang maamlig sang ato no palibot kundi kita man mismo nga taga diri, no, sa Western Visayas. So siguro, sir, no, before we end, ano pang mga efforts yung kinanlan nato, no? Balikan nato yung dulungan because nga manugtakop ng August, and ang dulungan count kabahin lang, no, sa mga aktibidad, no, for the Dulungan Month celebration. So ano pa ayhan, no, yung mga dapat naton ubrahon para nga matipigan naton ang provincial birds ang Antique, ang Dulungan Hornbill. So very thankful ko sa sa buligid sa aton nga probinsya sa Antique, sa provincial government. Kay kumbaga very supportive
ang office ni Ma'am Vivian, kagiban nga staff to di Ma'am Jen, sa pag-protect sa kung ato nga dulungan. So, hindi ni siya basta lang magambal ka lang naging provincial siya, protected na sila yun. Kaya may mga cases katagapon even few years ago may mga ginabaligya online ng dulungan, mga mo sila kagti ang mga threats sa aton nga species sa aton nga forest areas, may mga bago. So sa una mga threats nga mga na gina-identify muna yung mga kaingin, hunting, mga mula tapos subong may mga development na mga aspect. So kadamo sa areas nga dapat natin i-tackle nga para ma-protect gid na natin yung mga wildlife in general. So nagasulod din ang atong pag-collaboration man sa different agencies ng atong government. No? Kaya kapag di sila kisaman aware nga base ang ila galing nga ginakubra tungod sa project lang Manila niya na may effect siya sa atong environment in general. So dapat mag-collaborate kita sa different stakeholders, agencies, everyone. So mas namin na siya, mas damo kita, mas nag-istoryahan ay makaplano kita kung anong mga future na mga activities kaga mga bagay nga himuon natin sa pag-protect sa ating environment. Of course, as mentioned kanina, dapat sige-sige nga awareness raising activities sa ating mga communities, sa general public. Subong medyo naging popular sa dulungan since every August celebrate natin ng pagka-provincial praise ang dulungan. Pero after that, nalipat may mga cultures nga kumbaga may mga namin ililing space with dinabligya. So kumbaga dapat medyo aware man ang mga tao na dapat ini nga space hindi sa pagbaklon, hindi pagbaligya, no? Kaya kumbaga ma-aware man sila nga kung basihan ta naton nga layi sa DNR nga atong nga Wildlife Act, million actually ang penalty kung madakpan ka nga nagapatay ka sa dulungan or sa dulungan, sa critically endangered ang dulungan. No? So, iba yung mga aspect na pwede natin himuon sa pag-conserve sa atong dulungan. Of course, kung yara kita nga mga efforts naman yung mag-restore din sa atong mga forest areas, so mas namin na siya. Of course, continuous na effort sa pag-monitor sa atong dulungan. Kaya again, very thankful kita sa province of Antique na naga-discount sa limited ang atong nga budget. Gintinguan gid nga matigayon gid ang aton nga annual nga dulungan count para ma-monitor tong species kung nagdamo sila o nagjutay o din areas na magdamo sumamo sila. Sir, we could expect pa ba sir nga may next year may dulungan count kita sa gihapon? Of course, tinguan ta gid na very hopeful gid kita no kumbaga si Haribon, since may project kami, may jutay kami nga budget, ihatagin na namon na kaya sa project na makasupport sa dulungan count. Sir, by the way, ipalagas ko lang, pila ba dapat ka tuig, no? Kag mabalaan natin yung trend sa kung nag-decrease o kung nag-increase yung number of dulungan, kiti naka 2 consecutive counting na kita. And do you think it's still premature nga hambalon nga nag-decrease or nag-increase ang number of dulungan sa probinsya sa Antique? So, ano ba dapat yung period, no? Para mabalaan natin kung kung ano na ang trend sa number of dulungan natin. Sige. So sa subong, kumbaga, tsaka na medyo premature pa, mas damo nga data, mas magiging accurate ang aton nga information nga mapagwa. No? Kumbaga, hopefully kung next year, kung damo kita sang account, I mean for the next succeeding years, mas maging close to accurate ang ating population estimate sa ating dulungan. Kaso buong pwede ito na siya i-analyze na ang ating existing na data. Pero base hindi pa siya amo ginaka sa close sa actual na numbers nila sa ground. Yes. The more nga data, mas maging close siya sa accurate. Kasi sa dulungan may
ang sadya sa dulungan kay medyo sila flocking man sila nga mga pispis. Kumbaga kung diin to ang may makachamba ka nga may fruiting nga kahoy, kag atuto sila nagatipon-tipon, damoy mo count. So kung during your monitoring kag wala ka wala isang fruits during that time, so base duply sila na ma-count mo. Pero actually na sila sa palibot, wala mo na sila na count. No? So parang doon mo sila ng mga aspect. Wow. So may mga considerations when estimating the population. Wow, thank you for this interesting nga hinunanon sa imo, Sir David, sa pag-educate sa amon parte sa dulungan about the Haribon Foundation and sa mga efforts nga gina-conduct sang foundation for the conservation sang mga species nato sa pispis man na or marine animals man na or mga efforts man na sa pag-conserve sang mga kasapatan naton. With that, sir, madamo gid nga salamat sa imo and we hope nga hindi ining last nga pag-updanay naton sa pag-educate diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Again, maayong aga, madamo gid nga salamat. Thank you very much man sa opportunity kag God bless. Yehey! So nabatian mga kabiyanan si Sir Josiah David Kim po ang officer in charge sa Conservation Research Department sang Haribon Foundation. Ang isa sa NGO nga very active sa pag-protect, pag-conserve sa aton nga mga dunang manggad hindi lang diri sa isa Sampanay but sa entire Philippines. Yes, and we are hoping and praying partner sa sininong ginapangamuyo man sang aton nga Haribon Foundation with the help sang aton nga congressman diri or congressman diri sa aton sa Panay Island. We hope nga mapatigayon gid ini partner kag manami ini partner kiti hambal ni sir wala lang nagauntat sa pag-isip sang dulungan kundi may ara kita sang ginapatuman nga mga recommendations sa aton nga LGU kag kabay pa dira sa province of Antique mga protectionan gid naton partner ang aton nga dulungan kiti ambal ni sir sang una mi ara sa Negros pero subong madamo kita sang sighting diri sa probinsya sang Antique. So kabay pa ang provincial bird partner mapangapinan gid dira sa probinsya sang Antique. Yes, and congratulations sa Haribon Foundation, sa Philbayo, sa PGNRO Antique, sa mga Menros sa bilog nga probinsya sang Antique sa successful nga pag-count sang dulungan sini nga 2025 kay dira nato nakita partner nga hindi man totally zero. Yes. May 50 may 50 plus nga nakitaan subong and basi ma-increase pa na sa pag-consolidate sa mga data and we're happy kay ga-exist sa gihapon ng provincial bird sang Antique dira sa ilang probinsya. So, there mga kabiyanan, we're very happy for today's video. So, sa mga kauturan natin na gusto mag-join sa ating partner naman ni Sir, this is a membership NGO. So, actually, kung ang huyog mo bala partner, into conservation, protection. Kasi sir, di ba, mountaineer siya prior, so nagsulod siya sa Haribon Foundation. So, dira nyo man makita, nga ang aton yung mga mountaineers, hindi lang na sila basta-basta nagsaka sa bukid para mag-aesthetic na mga photos, Correct. But at the same time, sila ang nakakakita sang reality sa ibabaw nga ay nagkalbo ang kabukiran, ay dapat may obrahon. Dapat may obrahon, So, mga kabiyanan, kinahanglan taman magwa sa aton nga mga panimalay para makita natin kung anong mga gakalatabo, And kita mismo magkabuylog sa pagpangapin sa aton nga dunang mangga. Yes, kag kita diri sa Western Visayas, we are blessed partner sa sini naton nga dunang mangga So kung may mga time kamo especially during weekend, especially long weekend subong kabay patik this time nga tilibuto naton ang Isla Sampanay or if not tabok kita sa Negros Island region. Correct. Isa man to sa bugana man sa resources or dunang mangga ang Negros Island region. Yon. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, last just 27 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga biyan, istoryahan naton ini nga another nga proyekto sang aton nga kalahisid sa Department of Social Welfare and Development
Natuhoy mga abyano sa panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o kung PCRP nga ipatuman sa pulo naton ka mga local government unit. Ibaloon nato no ano bala ining panahon ng pagkilos nga akinahanglan nga mangin na resilient kita partner bilang isa ka community. Ano ang mga proyekto no sa idalom sa panahon ng pagkilos PCRP baloon naton ini mga abyan sa aton nga pagbalik diri sa programa ang rehiyon karon. Ang masamang balita parang nakakahawang sakit yan. Pagpatuloy na kumalat, apektado pati ang buong komunidad. Panguna sa mga haka-haka, maling impormasyon, chismis ay ang pagiging mabusisi at mapanuri. Pigilan ang pagkalat ng sakit na ito sa lipunan. Mag-verify mula sa mga legit sources at mga opisyal na tanggapan. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, huwag kang lumabas. Bawal lumabas. Palagi mo nalang yung nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin sa thermostat ko. Goodbye. Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong compressor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto at hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing 2 linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwala ang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto niyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon.
Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming ginatuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:37 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamatik amon sa programa ang reyon karon kaupod Marian Grace Arañata Kaguhop Torrechante. Partner no sa quick update lang nato no sa aton man nga mga tagpalamati nag-abutan no si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa CQ Camp 6 sa Barangay Camp 4 Tuba Benguet kag ang aton no nga makauturan didto no sa area ginapahalong partner no bangod sa posible nga pagbuho no sa nga bato sa inspection site. So batayan mga abyan no ang detalye no sa siniman nga pagbisita sang aton nga presidente diri sa aton sa Radyo Pilipinas. Meanwhile mga abyan no, as mentioned earlier, istoryahan naton ini nga bag-o or ay iga-launch no nga panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project sang aton nga Department of Social Welfare and Development kung sa diino may pulo ka LGU diri sa aton sa Western Visayas or particularly no sa provinces of Aklan, Antique, and Iloilo nga pilot areas for this project. Ano ba lang about sa sini nga proyekto, pamatian naton mga abyan no kay aton na labot no ang aton man nga pinuno sa aton nga Promotive Services Division sang DSWD6 si Ma'am Judith Barredo. Pamatian naton mga abyan ng iyang explanation no about sa panahon ng pagkilos kag ano kadako ini no nga importansya para nga maging resilient ang aton nga komunidad. Ang PCRP upon ang Philippine Community Resilience Project na ay implementation na August 16, 2025, ini isang siya successful project ng Kalawi, CIDSS, and sa DSWD. So, ang atong na PCRP, nakasuport implementation ng National Adaptation Plan or NAP 2023 to 2050 and of Climate Change Adaptation Plan or LCCA of the local government units. So, DSWD, naka-identify kita sa different partners in the PCRP implementation, such as ang ating Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture, National Accreditation Commission, and the National Commission on Indigenous People. So, in PCRP natin ma'am, ini siya is a 5-year implementation plan from 2025 to 2030. At diri sa aton sa Western Visayas no, paano natin ma-identify ang mga beneficiary natin for this panahon ng pagkilos? Okay. So, ang ating kasalitanan siya, 4 siya. So, ang criteria for selection of targeted municipalities are the following. Poverty incidence equal to a higher than the national average of 18.1% according to the 2021 Philippine Statistics Authority. Poverty data, this is the economic risk. Ikaduha, moderate to high levels of exposure to 6 identified environmental or natural hazards such as drought, heat, landslide, storm, flood, and coastal inundation. So this is for the environmental risk. And ang isa tatlo, ang siya ang stunting rate among children na nag-edad 0 to 59 months for individual life cycle risk. And ang last natin, ang indigenous population or people's population fraction in 2021. So this is for the social and government risk. Yes. What will happen nito? Bali ang LGU ang maka-implement sa mga projects or ano ang mga projects nga iubrahon sa ilakton sa panahon ng pagkilos? Okay, may ara kita ng mga menu sa mga projects na inukihingan. From 10 ka mga LGUs sa Western Visayas. So, ang aton nga mga projects ni ma'am, ang aton nga mga sa flood control natin o ang may mga ara sa list natin ng sa like ang aton nga parang ang fuel, hindi na siya ang aton
then ini sa mga kanina, ang subject ni ma'am, na base ko tabalaan sa identified from community na mga project. So, diriin siya stipulate ang mga may nailain kita mga identification of the different projects in the program. Hindi ko lang tagigyan ang mga specific na mga project that based on the identification of the community na may mga sabi sa climate change. Yes. So, ma'am, ano ang gina-expect nato no right after pagkatapos no sa 5 year after abi 5 years, ano gina-expect nato nga outcome with this panahon ng pagkilo sa community naton? Actually, ang ma'am is mabiling definition na ang community natin. Ang panahon ng pagkilos o pagkilos ensure sa mga na sobrang na ang tiyon na makahulag kita na sa epekto sa climate change. And ang aton na mga ang impact or ang result ng subject na ini, ano ba, I would say, magiging resilient sa ang community. Bali, ma'am, naghiwat na kita sa orientation, no? Saan nato na plano, suguran, ang ining pag-implement naton? Ang plano ng orientation is 2026. Pero may capital launching sa November, no? During ang venue, agency will be hosting the national launching of the ECRP. Bali, ma'am, ini first batch pa lang ang pulo natin sa LGU. So, yes, maging successful, lauman natin nga madamo maging yung mga LGUs? Yes, ma'am, but hindi tanan ha, kaya dati sila na-expect ay ang LGU is may dapat may letter of intent in ang LGU natin. May ara sila lang nag-support on their part ang ating LGUs pag-implement. So, sinunta nga ang ating dala yung mga CBD ang gina-approve natin ang gina-implement sundan natin ng principles ang pag-implement sa mga project. Ang CBD o Community Driven Development natin na ang proseso, ma'am. Sige, Ma'am Jude, siguro lastly na lang ang imo nga mensahe sa aton nga pulo nga LGUs, no, nga mangina pilot natin kumbaga sa mga LGUs for this panahon ng pagkilos or sa aton nga PCRP. So ang amon lang is ang support, no, sa mga local chief executive, especially sa provide ng local counterpart in the form of monetary or in the form of mga in-kind nato, no, sa pag-implement ni because kinahanglan gid naton na DSWD through the Kalahit IDSS, the local government unit, the community, no, and then the barangay ma-work together para maging successful ang implementation sa siniga programa. Yeah. Or project, I mean. So there you have it mga abyan, si Ma'am Judith Barredo, no, ang aton nga OIC Chief sa Promotive Services Division sang DSWD6. So ang aton mga abyan nung panahon ng pagkilos is successor ini siya, no, sang kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services sa Konkalay SEEDS National Community Driven Development Program kung sa diino target sini sang proyekto, no, ang mga municipalities nga may ara sang high poverty incidents, may exposure, no, sa environmental hazards na ginmention kaina, no, ni Ma'am Judith, ang drought, heat, landslides, lakip man, no, ang storm, floods, kag coastal inundation, may ara sang stunting rate kag ang presence, no, of indigenous peoples. Sang ini naton mga abyan, no, nga programa according kay Ma'am Judith, no, hiwaton ang launching or national launching on November or in November kag diri mismo, no, sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas hiwaton ang aton nga national launch. So may ara kita mga abyan sa mga LGUs, no, nga identified sa siniman nga panahon ng pagkilos diri sa aton sa Western Visayas. Sila bago natin partner, no, ang inino nga mga LGUs na una nga identify mo nga pasok sa criteria, no, lakip diri mga abyan sa mga LGU naton. Sa
Sa Antique, ang Kaluya, Tubiao, Pandan, Valderrama, kag San Remeo sa Iloilo, ang mga munisipalidad sa Carles, Concepcion, kag San Joaquin, samtang sa Aklan, sa Madalag, kag Libacao. So may ginhiwat last time nga orientation no sa pulo naton ka LGUs before sang aton nga hiwaton nga lunch. So ang PCRP mga nagasupport sa implementation sa National Adaptation Plan o CONAP for 2023 to 2050. Lakip man no ang local climate change adaptation plans of the LGUs. So ang aton nga mga LGUs ano ang mag-identify no sang ila problems sa community, and that's where no masulod ang ini nga panahon ng pagkilos nga program. So kung madungduman ninyo mga bes aton kalay seats no, may ara kita sang mga roads nga ginapaobra, may ara sa mga center or health center kag iban pa. So ang ining program nagatuyo nga strengthen ang community capacities para no sa participatory resilience planning kag mapasangkad man ang access sa resilience investment sa mga vulnerable areas. So we are looking forward sa sininong launching sang aton nga panahon ng pagkilos PCRP sa bulan sang Nobyembre. Samtang mga biyan sa ibang pagid naton nga mga update, segue lang natong partner ha sa sang last week naghiwat kita partner no sang kick-off ceremony sang aton nga ika-31 anibersaryo sa Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA kag sa province of Iloilo no gintingob dito ang aton nga mga schools nga nagatanyag no sang courses kag kung sa diin no may ginhiwat anay nga caravan, and then isa ka program no kung sa diin may ginhiwat no nga skills demonstration, zumba kag competition. So according kay Ma'am Esther Babalong aton nga Assistant Regional Director sang TESDA Region 6 kag amo man ang head sang TESDA Iloilo, dako nga bagay nga ginasaulog naton no ang anniversary ini para nga mapalabot naton sa aton nga mga pumuluyo no nga ang TESDA naga-offer mga abyanos sang TechVoc education kag willing anytime pwede gid makapalapit para maka-avail no sang sinima naton nga mga courses. Sa piyak nga bayin mga kaabyanan, ipaalinton lang naton no sa mga taga probinsya sang Antique, mga pumuluyo, most especially sang Aninii, kaina alas 10:18 sang aga kinatayog no sang 4.2 magnitude nga linog ang area sakop sang Aninii Antique. Ini sandig sa report man no sang FIVOX subong adlaw mga kaabyanan, and sa mensahe nga ginpadala ni Mr. Broderick Traino diri sa Radyo Pilipinas Iloilo suno sa iya wala sang incident report nga or incident reported as of 10:50 subong aga, and ongoing no ang ila nga monitoring. So ginabantayan naton mga kaabyanan kay sige sa gihapon no ang pagpadalaman sang impormasyon sang FIVOX regarding sa sining linog dira sa probinsya sang Antique. 4.2 magnitude no sandig sa information number 1 nga gin-issue sang FIVOX 10:18 sang aga. Yun. So, sa mga kauturan natin nga Antique nyo dira no, magalong gid kag hindi lang actually sa Antique but no sa tanan nga tion maghalong gid kita mga abyan no, hindi kita kapakot no kung ano man partner no nga mga gakaluntan no sa aton nga palibot. So please no keep safe no, maghalong gid kita always kag always naton i-remember no ang aton nga mga gina-practice partner no every national or sa aton no nga NSED no sa aton nga earthquake drill no. Yes. So cover and hold no. Yes, hindi magpanik. Oo, hindi magpanik most especially para nga may presence of mind kita mga kabiyanan balaan naton kung anong obrahon naton sa tion
pagkatapos sa linog, mga kabiyanan. Yes. So, always kita keep safe, no? Let's always pray, no, for everybody's sake. Yes. And hopefully, wala na gid man, no, sang may masamaran or may magkalaguba. Kaya sa subong, no, wala sang report nga nabaton ang PDRRMO. Yun. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 10:53 sa aga. Wala na kita sa nabilin sa aton nga pagpangalaga diri sa programa ang Rayon karon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtuto. Subong nga aga diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga Facebook page. Kag sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM, madamo gid nga salamat. Thank you man sa among mga katuwang teknika sa studio, Sir Alan Defante, kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga biyan kami na lang gid ang hinangin alagad. Ako si Marian Grace Areñata. Kag Hope Torichante. Kag iniang ang Rayon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay na pangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.